Mga kabayan, hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Narito ang Facebook page ko. Mga kabayan, kung interesado rin kayo makakuha ng mga medalyon, bracelet pang proteksyon, pampaswerte, pangkalusugan, diyan ako namimigay sa ating Facebook. Basta mag-follow lang kayo, antayin nyo yung mga post kung paano makakasali sa raffle kasi nagbibigay din ako ng cash prize, mga pangbigas, yan. Basta naka-follow kayo sa ating Facebook page, sundin nyo lang kung anong kailangan doon sa post. Follow na mga kabayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Lito. Taong 1974. Antique. Sa liblib na sulok ng Antique, matatagpuan ang isang bayan na tila kinalimutan na ng panahon. Laganap ang tagtuyot. Ang mga lupa ay bitak-bitak, matigas na parang bato. Ang mga pananim ay nalanta na bago pa man mamunga. Ang tirik na araw ay walang awa kung tatama sa balat ng tao. Paminsan-minsan, dumaraan naman ang ulan, subalit hindi ito dumarating bilang biyaya. Sa halip may dala itong panganib at kapamakan. Kasabay ng panlilisik ng araw ay ang marahas na iip ng hangin at bigat ng buhos ng ulan. Tila ba nag-aagaw ang init at unos sa kapangyarihan? Ang mga mayayaman ang laging nagiging alay sa kanilang tunggalian. Gayunpaman, sa gitna ng taggutom, pagod at walang katapusang pagsubok, nananatiling buo pa rin ang pamilya ni Mang Isagani. Isang magsasaka na kilala sa bayan, masipag at mapagmahal na ama. Kumakapit sila sa isa't isa. Hinaharap ang bawat araw na may kauntimang takot, ngunit may higit na pag-asa. Sapagkat sa isang bayang sinubok ng kalikasan at kapalaran, ang pagkakaisa lamang ang tanging hindi kayang patuyuin ng init o tangayin ng ulan. Kaso nga lang, lahat ng bagay ay may hangganan. Lingid sa kalaman ng pamilyang ito na darating na ang araw na yun. Halina kayo mga anak. Lito, Lina, magsipasok na kayo, kakain na tayo. Wika ni Aling Maribel, ang asawa ni Mang Isigani. Niligpit ni Lina ang mga labahan habang si Lito naman tinabi na ang tinatagang mga kahoy at pangsiga. Sabay pumasok ang dalawang bata. Nay, kamote na naman po. Wala po bang iba? Wika ni Lina. Ay nako, magpasalamat ka na lang at meron pa tayong nakakain, Lina. Ang iba nating kapitbahay kahit asin o bigas, wala. Tugon ni Aling Maribel. Tama si nanay, magpasalamat tayo. Kahit papano may naani si tatay. Wika ni Lito. Pasensya na mga anak. Ito lang talaga ang kinaya ng pananim natin eh. Huwag kang mag-alala, Lina. Sa oras sa makabawi tayo, pangako, kakain tayo na masarap. Wika ni Mang Isigani. Pasensya na po tay, tama po kayo. Napakaswerte natin may nakakain pa tayo. Muling wika ni Lina. Nagdasalang pamilya bago kumain. Matapos ang hapunan, nagtulungan ang dalawang magkapatid upang linisan ang mesa, hugasan ang mga pinggan. Naiwan na mag-asawa sa sala upang mag-usap. Kumusta ka naman sa sakahan? Ganun pa rin ba? Toyo o hindi kaya naman nalunod ang mga pananim? Oo, parang sinumpa talaga ang lupang to eh. Hindi ko na alam kung paano tayo aahon. Lalo pa lumalaki na ang mga bata. Kailangan nila ng maayos na sustansya at ligtas na tirahan. Eh wag kang mag-alala. Nandito lang kami ng mga bata. Susuportahan namin kung ano ang desisyon mo. Napangiti na lamang ng bahagya ang matanda. Kahit papano, nagpapasalamat pa rin na meron siyang mapagmahal na pamilya kahit hirap na ang sitwasyon. Hindi na bago sa mga residente ang matinding buhos ng ulan. Kaya naman sa araw na yun,
Hindi kagad naisip na may napakalaking sakunang nagtatago sa likod ng walang humpay na pagbuhos nito. Isang gabi, dumating ang unos na higit na mas malupit kaysa lahat ng naranasan. Ang langit ay nagdilim na parang tinakpan ng makapal na abo. Ang hangin ay umalingaw-ngaw sa galit na tila may nais puksain. Bumuhos ang ulan ng walang tigil. Hindi patak, kung hindi hagupit. Ang ilog ay umapaw. Ang mga puno ay naputol at ang mga bubong ay isa-isang nilipad ng hangin. Ang bahay ni Mang Isigani na matagal nang nakikipagbuno sa gutom at init, hindi na nakaligtas. Sa isang iglap gumuho ang dingding. Tinangay ng hangin ang bubong at sa gitna ng dilim, sigawan at pinsala, nagkandawatak-watak ang tanging kanlungan na nagbibigay sa kanila ng kaunting kapanatagan. Pagsapit ng umaga, ang natira na lamang mga basang piraso ng mga ari-arian at parte ng tahanan, putik at alaala ng isang bahay na minsang nagbigay ng init sa pamilya. Nang mga sumunod na araw, kasabay ng lamig at kahirapang dulot ng baha, nagkasakit si Lina, ang bunso. Ang dating masiyahin ngayon ay naging matamlay dahil sa tindi ng lagnat. Kasabay ng panginginig ng katawan, ang dating malinaw na mata, unti-unting nilamon ng panghihina at walang humpay na pag-iyak. Dinala ng pamilya ang bata sa manggagamot, sa manghihilot, albularyo at iba pang may alam sa halamang gamot. Kaso nga lang kapos ang bayan. Wala silang sapat na gamot. Wala ring manggagamot na kayang iligtas ang bata. Habang lumilipas ang mga gabi, lalong humihina si Lina. Ang kanyang paghinga ay mababaw at ang bawat hininga ay parang hiram na lamang na kahit anumang oras ay pwedeng bawiin. Sa katahimikan ng gabi, naririnig ni Mang Isigani ang mahinang ubo ng anak at sa bawat tunog nito, tila may nababasag na piraso sa kanyang puso. Alam niyang papalapit na ang hangganan, ang sandaling wala na siyang magagawa kung sakaling kunin ng panahon ang anak. Isang gabi, desperasyong hindi kayang ikulong ng takot o hiya, lumabas si Mang Isigani at naglakad palayo sa lugar na pansamantalang silungan ng pamilya. Hindi niya alam kung saan patungo. Ang alam lang niya kailangan ng himala. Kahit sino, kahit ano, basta may kakayahang tulungan ang kanilang pamilya, lalong-lalo na ang bunsong anak. Sa ilalim ng maulap na langit, tinahak niya ang madilim na daan patungo sa dating gubat na hindi dinadaanan ng mga tao, maging mga hayop. Isang lugar na matagal nang binabalot ng mga bulong at babala. Doon sa pagitan ng mga anino, mga naglalakihang puno, sa gitna ng malamig na hangin, meron siyang nakita. Hindi na masyado pang maalala ni Mang Isigani ang itsura ng nilalang na ito. Tila merong mahika o ginawa ang nilalang upang panatiliing lihim ang kanyang pagkakakilanlan. Ganun pa man, ang naaalala ng matanda, isa itong engkanto, isang espiritu ng lupa, tagabantay, tagatulong at higit sa lahat, nagpakilala itong may kakayahang tumupad ng kahilingan. Hindi ito ganap na tao, hindi rin ganap na hayop, pero may mga mata na kumikislap sa dilim. Ang anino ay parang hinubog ng lupa at ulan. Napaurong si Mang Isigani nang una itong makita. Nanlamig ang mga kamay. Handa na siyang tumakbo. Ngunit bago pa siya makaiwas, nagsalita ang nilalang. Malalim, mabagal, may kakaibang tinig na hindi mapaliwanag ng isang mortal na katulad niya. Alam ko ang hinahanap mo. Alam ko ang sakit ng iyong anak. Ang takot na kumakain sa iyong puso. Nanginig si Mang Isigani. Tumindig ang mga balahibo sa batok.
Ang takot ay humalo sa pagtataka at pag-aalinlangan. Ngunit bago pa siya makatanggi, muling nagsalita ang nilalang. Halo-halo ang nararamdaman. Nais niyang tumakbo ngunit tila napako ang mga paa sa lupa. Kayang-kaya kong ipagkaloob ang hiling mo. Mabubuhay ang bata. Mawawala ang sakit. Ngunit, ang lahat ng bagay ay may katumbas na kabayaran. Sa sandaling yun, nawala kaagad ang takot na nararamdaman ng matanda. Anong ibig mong sabihin? Ano ka ba? Sigurado kong hindi ka hayop. Lalong-lalo na hindi ka tao. Hindi na mahalaga kung ano ako. Ang importante kung ano ang kaya kong gawin. Pero totoo ba? Kaya mong pagalingin ang anak ko? Hindi lang yun. Kaya kong pasaganahin ang buhay. Pero katulad ng sinabi ko, lahat ng bagay may Anong kailangan kong gawin para pagalingin mo ang anak ko? Kahit ano pa yan, handa akong gawin yan. Nang sandaling yun, alam na ng nilalang na desperado talaga ang matanda. Hindi nito pinansin na merong kabayaran ang bawat biyayang ipagkakaloob niya. Sa ilalim ng mga naglalakiyang puno, huminto ang nilalang, tuluyan ng lumantad sa liwanag. Biglang kumidlat at doon na silayan ni Mang Isigani ang itsura nito. Lumapit ka, mortal. Napalunok ng laway si Mang Isigani. Kung ano ka man, kunin mo ang takot ko. Ang anak ko ay ligtas mo. Yan lang ang hiling ko. Wika ng matanda. Napangiti ang engkanto. Hindi isang ngiti ng tuwa, kundi parang aliw. Isang ngiti na may alam na lihim. Uulitin ko. Ang bawat hiling ay may kabayaran. Ang bawat biyayang ipagkakaloob ko sa iyong pamilya may kapalit na buhay. Ano man ang kabayaran, handa ako. Basta mapagaling mo lang ang anak ko. Hindi ikaw ang pipili ng buhay na ibabayad. Ang biyaya mismo ang pipili kung sino ang nais nitong kunin. Madalas, hindi mo naman kilala o kalapit ang kukunin nito. Bagamat malinaw ang boses ng engkanto, tila nakakabingi ang desperasyon. Hindi na narinig pa ng matanda ang babala sa likod ng mga salita. Tumatak lamang sa kanyang isipan na mabubuhay ang kanyang anak at may posibilidad na umasenso ang buhay nila. Ano ang kailangan kong gawin? Sabihin mo, susundin ko. Tumango ang engkanto. Itinuro ang lupa sa pagitan nila. Bigla itong nabitak at mula doon lumitaw ang isang lumang bagay. Balot na balot ng lumot. Mga natuyong dahon, damo at mga buto. Sa pagsikat ng unang buwan, matatapos ang unos, sisindihan mo ang ritual ng pagpapala. Isa-isa nitong binanggit ang mga kailangan, mga hakbang na dapat gawin. Tila inuukit ni Mang Isigani ang bawat salita ng nilalang sa kanyang isipan. Ganun na lamang ang determinasyon, desperasyon ng isang ama na nais mapagaling ang anak. Isang mangkok ng tubig ulan. Kailangan ang tubig na ito ay ang unang babagsak matapos ang bagyo. Dapat bago pa ito tumama sa lupa, kagad mong masasalo. 4 na kandilang itim, gawa sa sebo ng hayop. Sisindihan ang 3 ito sa direksyon ng hilaga, silangan, kanluran at timog. Isang damit ng bata. Kailangan may bahay dito ng pawis at dugo upang matiyak na ang biyaya ay patungo sa kanya. Isang palayok na may abo. Mula ito sa sinunog na kahoy ng dati niyong tahanan, alaala ng nawala. At ang panghuli,
ang dugo ng ama. Isang patak ng dugo ni Mang Isigani na ihahalo sa tubig ulan bilang tatak ng kasunduan. Kapag nakumpleto mo na ang mga ito, guguhit ka ng bilog sa lupa gamit ang abo. Sa gitna nito ilalagay ang mangkok. Hahawakan mo ang damit ng bata at bigkasin mo ang orasyon na ibubulong ko sa iyong panaginip. Tandaan mo, bawal magkamali, bawal magkulang. Dahil mas matindi pa ang kabayaran ng pangiinsulto sa ritual kaysa sa bayad ng kasunduan. Wika ng engkanto. Hindi na nagsalita pa si Mang Isigani. Taimtim lamang itong nakikinig sa bawat detalyeng sinasabi ng nilalang. Kapag natapos na ang ritual, dadapo na sa iyong pamilya ang pagpapala. Uulan kapag kailangan. Sasagana ang ani at higit sa lahat, gagaling ang bata. Sandaling tumahimik ang engkanto bago tuluyang magsalita. Mas mabagal, mas madilim, mas seryoso. Pero tatandaan mo, sa bawat biyayang darating, may isang ilaw na mamamatay sa bayan. Hindi mo mapipili, hindi mo rin makikilala. Ibigay mo na ang sumpa, basta mailigtas lang ang anak ko. Ngumiti ang engkanto at unti-unting naglaho sa dilim. Iniwan ang malamig na hangin, isang tinig na umaalingaw-ngaw sa kagubatan. Tapos na. Tapos na ang kasunduan. Hindi na maalala pa ni Mang Isigani kung paano siya nakauwi. Ang alam lang niya, dumating na ang umaga at tila may kakaiba sa hangin. Pag-uwi sa tahanan, si Lina nagising, nakaupo't walang lagnat. Ang dating namumutlang balat ngayon ay nagkaroon na muli ng kulay. Ang paputol-putol niyang hininga at marupok, ngayon ay naging maayos at malalim. Naididilat na ang mga mata ng malaki. Maliwanag, may saya. Tatay? Wika nito. Naupo na lamang si Mang Isigani. Tuwang-tuwa ang matanda dahil natapos na ang paghihirap. Hindi niya mapigilang mapaluha sa labis na emosyong nararamdaman. Agad niyang niyakap ang anak at doon nagsimula ang pagbangon muli ng pamilya. Nang mga sumunod na linggo, unti-unting bumangon muli ang buhay nila. Naitayo ang dating tahanan, ngunit ngayon ay mas malaki, mas maayos at mas matibay. Ang lupang dati bitak-bitak, naging mataba at basa. Tumubo ang mga pananim nang mas mabilis kaysa sa inaasahan. Malago, mabunga at tila hindi nauubos. Kapag ang buong bayan ay tinutupok ng araw, may banayad na ulap na tila laging nakadungaw sa lupain ni Mang Isigani. Kapag naman dumadating ang malakas na ulan, ang tubig ay humihinto sa hangganan ng kanilang bukid na parabang may hindi nakikitang kamay na pumipigil. Napansin ni Aling Maribel ang lahat ng pagbabagong ito. Nung una, laking tuwa at pasasalamat ang nararamdaman. Pero habang tumatagal, may pakiramdam ito. May mali sa mga biyayang pinagkakalob sa kanila. May mali sa sitwasyon. Ngunit hindi niya maipaliwanag kung ano o bakit. Patuloy ang pag-angat ng kanilang pamumuhay. May sapat na pagkain sa hapag. May bubong ang tahanan. May mga gabing muli silang nakakatulog ng hindi gutom o takot. Kung di busog, payapa at mahimbing. Ang dating payat na mga bata ngayon ay lumusog na. Si Lina, hindi nawawala ang ngiti sa muka. Pero si Lito katulad ng ina, may hindi maintindihang nararamdaman. Parang kutob na meron talagang mali sa kanilang sitwasyon. Hindi ko rin po alam, Nay, pero katulad niyo po,
Parang may mali talaga eh. Napayuko na lamang si Aling Maribel. Tila pinipilit maging masaya pero hindi magawa. Anong pinag-uusapan nyo dyan? Bakit hindi na lang kayo maging masaya? Magpasalamat na lang tayo sa mga biyayang binibigay sa atin. Kakareklamo nyo, baka bawiin ang mga pinagkaloob. Gusto nyo bang matulad sa mga kapitbahay natin? Biglang sumulpot si Mang Isigani habang nag-uusap ang mag-ina. Bakit parang galit ka? Wala naman kaming sinasabing masama. Tugon ng asawa. Ano pong ibig niyong sabihin tungkol sa mga kapitbahay? Wala. Ibig kong sabihin, hindi ba noon pa man, ganun na talaga. Yung talbos nga ng kamote narereklamo eh. Samantalang mga kapitbahay natin, kahit damo, hindi makapagpatubo sa taniman nila. Ay nako, bahala nga kayo mag-ina dyan. Wika ni Mang Isigani at umalis na sa silid. Lito anak, parang naging iritable lalo ang tatay mo ah. Napansin mo ba? Opo nay, pero bukod dun, napansin ko nga parang mas lumalala ang sitwasyon sa mga kapitbahay natin. Anong ibig mong sabihin? Mas malakas na ang hangin at ulan. Mas matindi ang init sa kanila. Yung mga kaibigan ko dati kahit papano nakakalabas pa rin pero ngayon, lahat sila may sakit eh. Parang habang lumiliwanag yung mundo natin, dumidilim naman yung sa kanila. Huwag mo naman sabihin yan anak. Hindi naman siguro konektado ang nararanasan natin sa nangyayari sa kanila. Hindi ako sigurado na pero ang alam ko, may dahilan kung bakit ganito ang nararamdaman natin. Ilang araw pa ang lumipas sa mga karatig bahay. Lalong lumulupit ang ihip ng kapalaran. Ang mga bukid ng iba ay patuloy na natutuyo o binabaha ng walang babala. Ang mga batang nilalagnat ngayon, hindi na gumagaling. Ang mga matatanda bigla na lamang nangihina, hindi na bumabangon. Tila kinukuha na sila habang tulog. Ang mga ani ay nabubulok. Ang tubig ay mahina at marumi. At ang gutom ay mas tumindi. Doon lumala ang mga bulong sa gabi. May nagsasabing may sumpa daw ang lupa. May nagsasabing may galit ang langit sa bayan. May iilang mga maswerteng nakakaalis pa. Bagamat hindi sigurado kung saan sila patungo, ang mas mahalaga malisa na ang lugar. Siguradong mas kaya nilang makipagsapalaran sa iba kaysa manatili sa bayang sinumpana ng tadhana. Habang ang iba naman ay nakapansin, may mga matang palihim na tumitingin sa tahanan nila Mang Isigani. Sa kanilang masaganang ani, mga malusog na anak, naliligtas sila mula sa galit na panahon. Napapansin na ito ng matanda, pero pilit niyang ibinabaon sa katahimikan. Nagkataon lang ito, pinagpala lang kami. Mga salitang madalas dinadayla ng matanda. Ngunit sa bawat gabing tahimik at mahimbing na nakakatulog ang pamilya, may mga sandaling nagigising siya sa kalagitnaan ng dilim. Pawisan, may kakaibang bigat sa dibdib. Sa kanyang panaginip, nakikita niya ang engkanto. Nakatayo sa gilid ng kanilang bukid. Nakangiti, habang nasa malayo may mga ilaw na isa-isang namamatay sa bayan. At kahit pilit niyang itaboy ang alaala ng mga salitang binitawan noon, hindi niya maikakaila na naging makasarili ang desisyon ng matanda. Pero sa puntong yun, mas pinili na ni Mang Isigani ang yakapin ang liwanag sa loob ng tahanan kahit nagsisimula ng lumabas at kumapal ang anino sa labas. Hindi nalihim sa bayang ito ang kamatayan na tila araw-araw silang binibisita. Halos walang araw na lumipas na hindi makakarinig ng hagulgol, mga iyak, mga sigawan dahil sa matinding hirap na dinadanas ng mga residente. Ngunit ganun pa man, tila walang pakialam ang araw at ulan sa pag-iyak nila. Sa mga sakit at pangulilang nararamdaman ng mga mamamayan. Iba't iba ang dahilan ng pagkamatay. Ang iba ay dahil sa sakit, sa lagnat,
bigla ang pagkahina. Mga aksidenteng hindi maipaliwanag ngunit iisa ang anyo. Tahimik, mabilis, walang pagkakataong makaiwas. Nay, hindi na to tama eh. Kahit gaano pa kasarap ang pagkain sa harapan natin, hindi ko kayang sikmurain o kainin ng mga ito. Habang yung mga kakilala natin naghihirap sa labas umiiyak, umaalingaw sa paligid. Napatingin si Aling Maribel sa anak. Ang mga mata ay pagod, ngunit matalas pa rin. Matagal niya nang nararamdaman ng kakaiba. Ang mga panaginip niya rin ay may mga aninong nagmamasid. Napapansin niya din ang paggising ng asawa sa madaling araw. Malamig ang pawis sa batok, halatang may gumagambala. Si Mang Isigani hindi makatingin ng maayos. Katahimikan at pag-iwas na nagpapahiwatig na may tinatago ang matanda. Tay, sabihin mo na ang nalalaman mo. Umamin ka na kung meron kang kinalaman dito. Hindi na nakapagtago pa si Mang Isigani. Ang katahimikan niya ang naging pag-amin. Tila hindi na rin kinaya ng matanda ang maglihim. Oras na upang ibunyag ang katotohanan. Doon sinabi ang lahat. Ang patungkol sa engkanto, ang kasunduan, pati na rin ang kapalit. Napaupo si Aling Maribel, tila nawalan ng lakas ang tuhod. Ang mga kamay niya ay nanginginig, hindi lamang sa galit, kundi sa pagkadismaya sa unti-unting pag-unawa sa lawak ng kanilang kasalanan sa kapwa, lalong-lalo na sa bayan. Kung nagawa mo yon, paano ka nakakasigurado na ikaw lang ang binigyan ng pagkakataon para magkaroon ng kasunduan? Paano kung yung iba ganon din ang ginawa? Paano po kung may humiling din? Katulad ng inyong kasunduan, kapalit ng kaginhawaan nila ay ang pagdurusa ng iba nang hindi nila kilala. Hindi naman natin kilala yung mga residente dito sa bayan eh. Nabuhusan ng malamig na tubig ang mag-ina sa revelasyon. Malaki ang posibilidad na magkatotoo ang kanilang kinakatakutan. Kinabukasan, natagpuan na lamang nila si Lina sa higaan. Kahit anong gising hindi na dumidilat ang mga mata. Kahit anong tawag, kahit anong kibo, hindi na gumalaw pa ang bata. Tahimik siyang nakahiga. Ang mga kamay ay maayos na nakapatong sa dibdib. Ang muka ay payapa na para bang isang batang mahimbing lamang na natutulog matapos ang mahabang paglalaro. Walang bakas ng karamdaman, walang senyales ng sakit, pero malamig ang kanyang balat. Ang sigaw ni Aling Maribel ang pumunit ng katahimikan ng umaga. Napaluhod na lamang si Mang Isigani sa tabi ng higaan. Hinawakan ang mukha ng anak. Pilit ginigising. Paulit-ulit tinatawag ang pangalan nito. Halos magmakaawa na ang matanda na ibalik ang hininga ng bata. Kaso nga lang, walang bumalik. Nang mga sumunod na buwan, naging anino na lamang si Mang Isigani ng nakaraan. Gabi-gabi siyang bumabalik sa gubat. Hinahanap ang dambana. Hinahanap ang engkanto sa mga puno, sa likuran ng mga bato, sa putikan. Pero wala. Gayunpaman hindi tumigil sa paghahanap ang matanda. Puyat, duguan ang mga paa. Nangangayayat na ang katawan. Wasak ang isipan. Paulit-ulit hinahanap ang sagot. Hanggang isang gabi, muling lumitaw ang engkanto kung kailan bumigay na ang katawan ng matanda mula sa dilim. Lumabas muli ang nilalang. Hindi sigurado si Mang Isigani kung dahil lamang ito sa kanyang labis na pagod, gutom at paghihinagpis. Pero parang mas lumaki. Madilim, mas malapit na ngayon ang nilalang. Bakit? Anong kailangan mo? Pinilit ni Mang Isiganing sumigaw. Magalit, ngunit halos pabulong lang ang kayang sambitin. Tinupad ko naman ang kasunduan. Ginawa ko ng tama ang lahat.
Hindi ikaw ang dahilan. May ibang nagsagawa ng ritual. Isang taong hindi niya kilala. Ayon sa kasunduan, ang kapalit ng bawat hiling ay buhay ng isang taong hindi kakilala ng humiling. Hindi niya alam kung sino. Hindi niya makikita ang muka. Hindi niya mararamdaman ang sakit na ginawa niya sa kapwa. Hanggang sa kanya mismo mangyari ang bagay na yun. Pagpapaliwanag ng engkanto. Bumagsak sa lupa si Mang Isigani. Nilamon ng katotohanan. Sinubukan niyang makipagkasundo muli. Kahit ano, basta maibalik lamang ang anak. Pero kahit anong pakiusap, wala nang maibibigay ang nilalang. Kahit anong paliwanag nito, hindi nagpatinag ang matanda. Hindi to pumayag na ganun-ganun na lamang mawawala ang anak sa kanya. Agad itong tumayo mula sa lupa. Pinagpaga ng damit at gamit ang natitirang lakas. Pinilit niya ang sariling bumalik sa bayan, hindi para pumunta sa pamilya, kundi hanapin ang isang albularyo. Alam niyang hindi magiging madali, lalo na't ang albularyong ito, bagamat kilala sa bayan, hindi basta-basta nagpapakita sa mga tao. Hindi tinanggap ni Mang Isigani ang kamatayan ni Lina bilang wakas ng kasunduan. Kahit pa ilang araw siyang hindi kumain, kahit pa ang mga mata niya ay namumula sa kawalan ng tulog, kahit ang katawan, sugatan sa walang tigil na paglalakad sa ulan at putik, kumapit siya sa isang huling pag-asa, si Mang Hilario. Ang pangalan ng matandang albularyo ay matagal nang umiikot sa mga bulong ng mga matatanda. Isang lalaking marunong kumausap sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Isang taong minsang humarap sa engkanto at nabuhay upang magpatuloy sa buhay. Ngunit hindi madaling makita ang albularyo. Bihira lang siyang matagpuan. Kadalasan kahit matagpuan man ito, hindi rin siya tumutulong. 3 linggong nilakad ni Mang Isigani ang kabundukan. Sa bawat baryong madadaanan, iisa lang ang tanong niya. Sa bawat ilog na tatawirin, inuusal ang pangalan ng anak. Hanggang isang hapon, sa ilalim ng matataas na puno, may nakita siyang kubo na halos hindi mo mapapansin kung hindi titignan. Nasa ilalim ito ng napakalaking puno, tila nagtatago, ayaw magpaistorbo, ayaw magpakita. Sa loob nito, isang matandang lalaki, baluktot ang likod, puti ang buhok, at ang mga mata ay parang nakakita na ng labis na kamatayan. Nang magkatinginan ang dalawang matanda, dali-daling pumasok sa tahanan ang lalaki. Sinarado ang pintuan, pero hinabol siya ni Mang Isigani. Umalis ka! Alam ko kung bakit ka nandito. Hindi ako tumutulong sa mga tao, lalong-lalo na sa mga nakipagkasundo sa kadiliman. Napaluhod si Mang Isigani. Hindi mapigilan ang pag-agos ng luha sa mga mata. Hindi para sa akin. Para sa anak ko. Para sa pamilya ko. Pilit tinatagan ng matanda ang boses. Ngunit hindi na nito kaya pang itago ang labis na pagod at inagpis. Natahimik si Mang Hilario. Damang-dama niya ang paghihirap na dinanas ng lalaking nasa harapan. Matagal siyang tinitigan. Ang mga sugat sa paa, ang nanginginig na kamay, at ang mga mata na pulang-pula sa pagod, sa kakaiyak, sa takot. Puro pagsisisi ang laman. Hindi siya nanghingi ng tulong para sa sarili, kundi para sa pamilya. Alam mo ba kung ano ang hinihingi mo? Oo, alam ko. At handa ako magbayad. Hindi basta-basta pagbitiw ng mga ganyang salita. Mabigat ang bawat salita. Paano kung hindi mo pala talaga kayang bayaran? Katulad ng nangyari sa'yo.
Huwag mong pairali ng basta-basta ang damdamin mo. Gamitin mo yung utak mo. Hindi naman magbabagong isip ko. Hindi ako duwag o natatakot sa kabayaran. Kaya ako nandito dahil kinuha sa akin ng taong pinaglaban kong mabuhay. Nang gabing yun, sa kabila ng pag-ayaw, naawa si Mang Hilario. Sa unang pagkakataon muli siyang bumalik sa gubat, hindi para magmasid lamang, kundi kausapin ang nilalang at tulungan ang isang estranghero sa kanyang harapan. Ang ritual ng pagbawi ay mas matindi pa sa ritual ng paghingi. Sigurado ka bang gusto mo itong tahakin? Dahil sa oras na magsimula tayo, hindi mo na pwedeng bawiin ang bagay na ito. Tumango si Mang Isigani. Sa ilalim na bahagi ng kagubatan, gumuhit ang albularyo ng baliktad na bilog na may iba't ibang simbolong nakapaloob. Gamit niya ang abo ng punong tinaniman ng kidlat. Sa gitna nito, inilatag ng matanda ang iba pang mga kailangan. Isang mangkok na may kakaibang puting likido, isang itim na manok, buhay, ngunit pupugutan din. Buto ng isang hayop na hindi pinangalagaan. Buhok at dugo ni Mang Isigani ang nagmamay-ari ng kasunduan. At isang palatandaan ng patay, isang hibla ng buhok ni Lina. Kapag sinimulan ko na ito, hindi na tayo makakatalikod. Sigurado ka ba talaga, Isigani? Lumapit lamang ang matanda, hindi nagsalita, pero inabot ang kamay. Senyales sa sigurado siya sa gagawin. Pumikit si Mang Hilario. Sa unang bigkas pa lamang ng orasyon, dumilim ang gubat. Umalingaw-ngaw ang hangin at mula sa lupa, dahan-dahang umusbong ang engkanto. Mas malaki, mabagsik at galit na galit. Hindi ito ang kasunduan! Ang gubat ay nag-ibang anyo. Ang mga puno ay yumuko. Tila ayaw maging saksi. Nawala ang ingay ng mga kuliglig at ang buwan ay tila nagtago sa mga ulap. Ang engkanto, nakatayo sa gitna, mga matay nagliliyab sa galit, sa pakikialam ng iba at sa pag-iinsulto sa kanyang kapangyarihan. Matigas ang ulo mo, mortal. Tapos na ang usapan. Ang patay ay hindi na may babalik pa. Humakbang papalapit si Mang Hilario kahit nanginginig ang mga tuhod. Hindi namin ibinabalik ang patay. Pinuputol namin ang sumpa. Lalo na't ang rason naman ng kasunduan ay upang mabuhay ang anak niyang si Lina. Ngunit ngayon wala na ang bata. Hindi mo tinupad ang kasunduan. Wika ni Mang Hilario, sabay bato ng asin sa paligid. Sa bawat bagsak sa lupa, may sumisiklab na maputlang liwanag, sapat upang pigilan ang paglapit ng nilalang. Hindi na ito nag-aksaya pa ng oras. Kagad sumugod ang nilalang. Ang hangin ay parang humiwa. Ang lupa ay bumuka. Sinubukan niyang itali ang nilalang gamit ang asin at abo, pero mas malakas ang nilalang. Pinunit ng engkanto ang mga panangga na parang papel lamang. Sa isang iglap itinapon nito si Mang Hilario palayo. Bumagsak ang matanda sa puno. Ang hiningay bahagyang naputol. Ang baston ay nabitawan. Ang mga gamit ay kumalat. Tumulo ang dugo sa noo. Ngunit kahit duguan, patuloy pa rin siya sa pagsambit ng orasyon. Kahit pabulong, pero sapat upang marinig. Agad binaling ng engkanto ang tingin kay Mang Isigani. Walang sandata. Walang panangga pero hindi siya sumigaw. Hindi rin tumakbo. Hinayaan na lamang niyang sakmalin ng nilalang ang katawan niya. Tay! Tatay! Napalingon si Mang Isigani maging ang nilalang. Napatras si Lito at Aling Maribel nang makita ang engkanto. Ang tagal ka naming hinanap, Isigani! Tumigil ang nilalang. Napangiti. Huwag mo silang galawin.
Ako may kasalanan. Wala silang kinalaman dito. Alam mo ang Kupulit. Alam mo ang batas. Tama ka, alam ko. At kaya ko itong tapusin. Lumapit siya hindi upang humingi, kundi para magbayad. Mag-alay. Inilapag niya sa lupa ang buhok ni Lina at nagpatuloy ang ritual. Tanggapin mo sana ang alay na ito upang matigil na ang paghihirap ng bayan. Umalingaw-ngaw ang gubat. Ang engkanto ay napatras. Kitang-kita sa mga mata nito ang isang emosyon na matagal nang hindi pa nakikita ng iba. Hindi galit, kundi pagod at awa. ikaw na handang isakripisyo ang bayan para sa taong mahal mo. Ngayon ay handa kang isakripisyo ang sarili para sa bayan. Bakit mo gagawin yan? Lalo na't sila din ang rason kung bakit nawala ang anak mo. Hindi sumagot si Mang Isigani. Alam niya sa puso na kailangan ng itigil ang siklo ng karahasan. Hindi pwedeng magpatuloy ang ganitong sistema kung saan ang ginhawa ng iba ay nakabatay sa pagdurusa ng iba. Ilang mga inosenteng bata pa ang kailangang madamay, mga luhang kailangang bumagsak, mga pamilyang magkakawatak-watak upang maunawaan ng mga tao na hindi ito ang sagot sa mga problema. Habang tinutuloy ni Mang Isigani ang ritual, si Mang Hilario naman, pilit itinayo ang sarili, bumangon at tinaas ang mga kamay. Tama na. Tapusin na natin to. Tahimik na tumitig ang engkanto kay Mang Isigani. Isang mahabang sandali na parang sinusukat nito ang kaluluwa ng isang ama na walang ibang hinangad kung hindi ang ikabubuti ng pamilya. Bagamat nagkamali ito, handa siyang pagbayaran ang pagkakamali. Nang matapos, dahan-dahan itong umatras. Ang ngayoy unti-unting naglaho, unti-unting nagbibitak na parang lupang tinamaan ng araw matapos ang ulan. Hindi na ito nakipaglaban pa. Hinayaan na lamang ang albularyo sa gagawin. Hindi na maibabalik ang patay, pero tatanggapin ko ang alay. Sa huling sandali, naramdaman niyang gumaan ang hangin. Nakita ni Mang Isigani sa gilid ng paningin ang anyo ni Lina. Hindi duguan, walang sakit. Tumatawa ito, malaya, buhay sa paraang hindi siya kaya pang saktan ng mundo. Nang sumikat ang araw na wala na ang mga engkanto, wala na rin si Mang Isigani. Natagpuan ni Mang Hilario ang katawan ng lalaki sa loob ng bilog. Payapa, mahimbing na natutulog. Matapos ang ilang buwang paghihirap, ang abo ay naglaho. Nawala man ang hininga, ang lupa ay parang nagbalik loob. Pagbalik sa bayan, unti-unting nag-iba ang lahat. Hindi biglaan, pero dama ang pagbabago. Ang biglaang kamatayan na matagal nang bumabalot sa lugar ay tuluyang naglaho. Wala na ang mga bangkay, mga iyak at agulgol na mga pamilyang naulila. Ang ulan na dati walang hinto at mapanira, ngayoy bumibisita na sa tamang oras, sapat para diligan ng lupa. Hindi lunurin ang mga tahanan. Habang ang araw naman, hindi na galit, hindi na mapanakit. Salip, nagbibigay na lamang ng liwanag at init na kailangan upang mabuhay. Pantay na ang mga pagsubok. Pantay din ang mga biyaya sa bawat residente. Unti-unting nakabangon muli ang bayan. Wala nang takot. Ang mga bata ay nakakalaro sa labas. Ang mga magulang, kampanteng nagtatrabaho sa palayan. Gumagawa ng gawaing bahay. Malaya ding nakakapag-aral ang iba. Ang mga may sakit ay gumaling. Ang mga pananim na dati tuyo at patay na, ngayon ay namunga ng masagana. Ang palayan ay muling kumulay ng luntian at ang mga bahay na tahimik, mahimbing na nakakatulog ang bawat isa.
Ngunit sa kabila ng ginhawa at paghilom ng bayan, may isang tahanang tuluyang nawasak at hindi na mabubuo pa. Nagluksa sina Maribel at Lito, ngunit hindi tulad ng pagluluksang may hinanakit at pagtanggi. Ang kanilang pagdadalamhati ay tahimik, isang uri ng lungkot na hindi sumisigaw, kundi dahan-dahang pagtanggap sa nawala. Bawat sulok ng tahanan, naroon ang alaala ni Mang Isigani at ni Lina. Ang bakas ng kanilang mga kamay sa lumang haligi, ang kanilang pwesto tuwing kakain. At sa bawat mga alaalang yun, may kasamang pait, pero kasabay ng pait ang pag-unawa. Unti-unti, napagtanto ni Aling Maribel na ang ginawa ng asawa ay hindi bunga ng kasakiman, kundi takot na mawalan, takot na mabigo bilang isang ama. Sa katahimikan ng gabi, hindi niya sinumpa ang alaala. Sa halip, pinagdasal niya ang kapatawaran ng asawa. Si Lito naman, natutong dali ng pangalan ng ama hindi bilang pasanin, kundi bilang paalala. Hindi niya tinatanggi ang kasalanan ni Mang Isigani, pero hindi rin niya hinahayaan na ito ang maging huling anyo ng pagkatao ng ama. Sa bawat tulong na binibigay niya sa bayan, sa bawat bukid na tinutulungan niyang araruhin, sa bawat batang tinuturuan, tahimik niyang itinatama ang pagkakamali na minsang sumira ng kanilang mundo. Sa paglipas ng mga taon, naging alaala na lamang si Mang Isigani, hindi bilang halimaw, kundi isang kwento, isang babala. Hindi siya ginawang bayani, ngunit hindi rin siya itinuring na demonyo. Siya ay alaala bilang isang amang mapagmahal at handang gawin lahat para sa pamilya. Sa dulo, natuto itong itama ang pagkakamali at pagbayaran ng buo. Hanggang sa ngayon, sa isang liblib na bayan ng Antique, may paniniwalang tahimik na ipinapasa sa bawat henerasyon. Binubulong sa mga bata bago matulog, pinapaalala sa mga matatanda na tuwing may pinagdaraanan o ang buhay ay parang dumidilim. Hindi kasunduang ginawa sa dilim ang sagot sa problema. Sa halip, kukunin nito ang liwanag ng kinabukasan. Naway marami kayong natutunan sa isang matanda na nakipagkasundo sa engkanto, sa isang ama na naghangad ng kaligtasan ng anak at kasaganahan ng pamilya kapalit ng buhay ng mga taga-sityo. Ito ang kwento ni Mang Isigani. May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo kabayan, napapagod ka kahit wala ka namang ginagawa? Or yung tipong kumpleto naman yung tulog mo, pero pagkagising mo sobrang bigat pa rin ang pakiramdam? Parang may mabigat na enerhiya na umihila sa tahanan, may mabigat na enerhiya sa paligid, sa negosyo, kwarto, sala, o kung saan ka madalas tumatambay kabayan. Hindi lahat ng dumi kabayan nakikita ng pisikal na mata. Hindi dapat malinis lang ang pisikal na espasyo, hanggang espiritual dapat kiniklens yan. Ang incenso candle for cleansing mula sa Lika Merchandise ay espesyal na kandila na ginawa upang magbigay ng liwanag sa espasyo na ating ginagalawan. Incenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pang-taboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Sa isang sindilang kabayan, gumagaan ang kapaligiran, lumilinis ang espasyo, nagiging mahimbing ang pagtulog sa gabi. Ito ay mainam na gamitin pang-cleanse na mga lugar kung saan natin nararamdaman ang negatibong enerhiya. Kung interesado ka kabayan, kailangan lang tong sindihan sa umaga at gabi. May yellow basket dito sa baba or pwede mong i-visit ang shop ng Lika Merchandise Incenso Candle for Cleansing.